Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Engagement proposal ng isang lalaki sa MRT3 nagpakilig sa mga pasahero at netizens. Wet and wild na pagbati sa bagong kasal, kinaaliwan online. Pinakamaliit na humanoid robot sa mundo, ibinida ng mga estudyante mula Hong Kong. Future teachers mula sa tribong Agta, hinangaan ng mga netizen. Lemon na sinasabing 285 years ang tanda na ibenta sa halagang 100,000 pesos. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, #MyRightTiming. Talagang real na ang FEB-ibig, lalo na sa mga couple. Mapapasana all ka na lang talaga sa kaliwat kanang surprises na handog para sa kanilang mga iniirog. Gaya na lang sa nakakakilig na sorpresa ng isang lalaki para sa kanyang nobya sa MRT3 Ayala Station. Ang sadyalan talaga nila ay magpakuha ng litrato sa inihandang booth ng istasyon para sa buwan ng pag-ibig. Pero ang dapat sana'y picture-taking lang, nauwi sa isang engagement proposal. Tara na't silipin, kiligin at maki-sana all sa MRT3 engagement proposal na ito sa trending report ni Liway Abbas. Talaga nga namang love is in the air ngayong buwan ng Pebrero. Nariyan na ang proposals na ating inaabangan para makisana all. Gaya na lang ng surprise engagement proposal ni Mac Tolentino para sa kanyang kasintahan na si Yen Flores na nangyari lang naman sa MRT3 sa Ayala Station. Ang plano lang talaga ni Mac ay magpakuha ng litrato kasama si Yen sa photo booth ng naturang MRT3 station. Pero last minute ay nagpa siya na siyang mag-propose kay Yen dahil sa photo booth mayroon din ang haharanan na staff. Ang orihinal na plano talaga ay sa hapon pa niya hihingiin ang kamay ng kanyang nobya. Sa kanyang biglaang engagement proposal ay matamis na oo naman ang tugon ni Yen, kasunod ang yakap at halik nito sa kanyang nobyo na si Mac. Saan naman sa Facebook post ng DOT or MRT3, tunay ngang may right timing sa MRT3. Sa ating next trending story, wet and wild. Mula sa venue, color palette hanggang sa mga nagniningning na dekorasyon, pangarap ng maraming couples ang isang picture-perfect wedding. Lalo't isa ito sa mga pinakamahalagang okasyon sa buhay ng isang tao. Pero ibahin nyo ang bagong kasal na ito mula sa Batangas na sa halip na salubungin lang ng palakpakan, may pa-rain shower effect pa. Ang nakakaaliw na eksena sa kasal ng dalawang bumbero. Panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Pagdating sa mga pakulo, hindi talaga magpapatalo ang mga Pinoy, lalo na sa mga importanteng okasyon tulad ng birthday, holiday, at higit sa lahat, kasal. Kaya naman usap-usapan ngayon sa social media ang nakakaaliw na eksena sa isang kasal sa Batangas. Matapos kasi ang seremonya, ang mag-asawang bumbero sinalubong ng isang wet and wild surprise. Just falling
entrada ng simbahan, nakahilera ang mga kabaro nila na nakauniforme at may hawak-hawak pang mga hose na nakaarko bilang lagusan na simbolo ng pag-iisang dibdib ng dalawang bumbero. And to complete the entourage, may pagbomba pa ng tubig sa ere para sa surprise rain shower effect. Bagay na ikinagulat maski ng photographer at videographer sa naturang kasal. At nahuli kang pang natarantang tumakbo nang magsimula ng magpaulan ang mga bumbero. Samantala sa comment section, sabi ng isang user, tila raw napunta sila sa fiesta sa San Juan na kilala sa pangsasaboy ng tubig sa mga nadaraan dito. Sabi naman ng isa, ito raw ang kanyang dream wedding. Bagamat may mga naaliw, may mga netizen din naman na nag-alala para sa photographer at videographer na tila hindi na-inform dahil baka raw nasira ang kanilang mga kamera kung hindi sila kaagad nakatakbo palayo. Ang viral wedding video ay umani na ng halos 3 milyong views at halos 200,000 likes sa TikTok. Sa ating next viral story, Pride of Agta Tribe. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay para sa kabataan ng ethnic tribe na Agta mula sa probinsya ng Quezon dahil 2 miyembro mula sa kanilang tribo ang magiging mga guro. Ang Agta tribe members na sina Janet at Dalia kasalukuyang nagsisikap para matapos ang kanilang education degree. Kaya naman proud ang kanilang tribo at hanga ang mga netizen sa kanilang pagpupursige para sa kanilang pangarap. Ang inspiring story ng future Agta teachers, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Ngayon pa lang ay karangalan na ang ibinibigay ng 2 miyembro ng katutubong grupong Agta na sina Dalia at Janet Hugueta mula probinsya ng Quezon dahil sa kanilang pagsisikap upang maging mga guro. Ang kanilang kwento ay ibinahagi ng isang propesor mula Philippine Normal University South Luzon Campus na si Roel Avila. Ayon sa guro, sina Dalia at Janet ay kumukuha ng kursong Bachelor in Mathematics and Science Elementary Education. Kahit may sari-sariling pamilya na at kapos sa pera, pursigido silang tapusin ang kanilang pag-aaral para raw ito sa kanilang pamilya at para rin matulungan ang kabataan sa kanilang tribo. Sa pagbabahagi ng propesor ng kanilang kwento, bumuhos ang tulong para kina Janet at Dalia. Sa oras na sila ay makagraduate, sila ang magiging unang mga magtatapos sa kursong education sa kanilang paaralan na mula sa grupong Agta. Samantala, bagamat libre ang tuition fee ni na Janet at Dalia, kailangan pa rin nilang maglaan para sa kanilang miscellaneous fees at iba pang gastusin sa paaralan. Pero siniguro naman ng pamunuan ng PNU na patuloy silang tutulong sa 2 estudyante. Sa ating next trending topic, 100,000 pesos na lemon. Kilala ang prutas na lemon sa pagkarami-rami nitong naibibigay na benepisyo sa katawan ng tao. Isa itong excellent source of vitamin C, dietary fiber, citric acid at iron, ayon sa WebMD. Pero ang lemon na tampok sa ating trending na kwento, hindi naman mapapakinabangan bilang pagkain. Pero naibenta sa halagang 1,400 pounds o halos 100,000 pesos. Ang naturang prutas na naibenta sa isang auction natagpuan sa isang 19th century cabinet. Halina't silipin ang 285-year-old lemon sa trending report ni Angelica Cosme. Sinong mag-aakala na ang isang nabubulok na prutas pwedeng maibenta sa pagkalaki-laking halaga? Sa isang auction sa England, British Auctioneers and Valuers na isubasta ang lemon na sinasabing 285 years ang tanda. Ayon sa mga ulat, naibenta ito sa halagang 1,400 British pounds o halos 100,000 piso. Ang naturang lemon may nakasulat na given by Mr. P. Lou Francini November 4, 1739 to Miss E. Baxter. Natagpuan daw ito sa isang 19th century cabinet na napag-alamang nagmula pa sa colonial India at dinala sa Inglaterra bilang regalo.
Ang cabinet na ito na ibenta naman sa halagang 32 British pounds o mahigit 2,000 pesos. Speaking of lemon, maliban sa isa itong good source of vitamin C, sinasabi ring mabuti ito sa heart health ng isang tao, pampaganda ng digestion, pagpapagaling ng masakit na lalamunan at marami pang iba. Ang lemon juice maraming gamit mula sauce, dips at garnish. Mabisa rin itong natural cleaner at stain remover. Habang nagagamit naman sa mga pabango, sabon o skin creams ang lemon oil. At para sa ating kwentong record-breaking, world's smallest humanoid robot. 4 na estudyante mula Hong Kong ang gumawa ng kasaysayan matapos nitong mabuo ang pinakamaliit na humanoid robot sa buong mundo. Ang record-breaking bot mas maliit pa kaysa sa standard na ballpoint pen. Ang journey nila Aaron, Isaac, Justin at Ngo para masungkit ang world record. Panuorin sa report ni Millie Borja. Isang record-breaking achievement ang nasungkit ng 4 na miyembro ng robotics team mula Diocesan Boys School sa Hong Kong sa mundo ng engineering. Ang 4 na estudyante kasing sina Aaron, Isaac, Justin at Ngo nilikha ang pinakamaliit na humanoid robot sa buong mundo. May taas na 5.55 inches na mas maliit pa sa standard na ballpoint pen. Mas mababa ito ng 0.44 inches kumpara sa nakaraang record na nakuha ng isang lalaki mula Pakistan noong 2022. Para ma-achieve ang record na ito, kinakailangang mapagalaw ng robot ang kanyang balikat, siko, tuhod at hips. At may kakayahan ding maglakad. Dinisenyo ng 4 ang robot gamit ang Computer-Aided Design o CAD. At matapos matukoy ang technical specifications at required components ng robot, agad silang dumulong sa isang factory para mabuo ang servomotors nito o ang mga electronic device na nagro-rotate at nagtutulak sa mga parte ng machine para gumalaw. Maaring makontrol ang robot sa pamamagitan ng mobile app na may kasamang servo control board. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng engagement proposal. O diba, picture taking lang pero nauwi na po sa pagpo-propose. At syempre, congratulations sa mag-irog na ito. And I'm sure dahil buwan po ng mga puso ngayon, talaga namang ang ating mga feeds talagang namang tayo po ay mapupuno ng pagmamahal o diba mga videos ng proposal tungkol sa pag-ibig at kung ano-ano pa. Kaya naman po, kikiligin po tayo yan, asahan po natin yan. At baka yung iba naman po dyan ay medyo malungkot, lalo na po pagka single po at walang ka-date ngayong Valentine's Day. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang pagmamahal naman po, hindi lang naman po yan sa mga magsyota o diba o magjowa. Para po din yan naman sa buong pamilya, sa barkada, diba? Sa mga kamag-anak at syempre sa mga katrabaho, sama nyo na rin po ang inyong mga kaaway at mga kagalit, o diba? Mahalin nyo na rin para kahit papano once a year, meron pong nagmamahal sa kanila. Pero eto nga po ang aral, ang pagmamahal po ay para sa lahat at syempre, para po sa lahat ng mga gusto naman pong lumigaya. Aba, itong panahon na ito siguro, kailangan step up the game. Ika nga, kung gusto nyo naman pong magpa-impress sa inyong iniirog, o diba? O sinisinta. Kailangan ngayon maging creative po tayo at marami po kayong mga inspirasyon na makikita online, o diba? Katulad na lamang po ng mga trending and viral videos. Pero at the end of the day, ang mahalaga po, syempre, ang sinseridad po na ating nararamdaman at ipinapakita sa ating mga mahal sa buhay. At yun naman po ang importante. At syempre, wag lang nyo pong sabihin. Kailangan lapatan din po ng aksyon at gawa. Kaya naman po, sa buwan po ng mga puso, nako, advance Happy Valentine's Day po sa ating lahat. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa
TNVS, trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.